to nilusob na po. Matagal na pong girian yan eh. Ginigirian na ng tinitira yung mga barko ng ng Venezuela. Kulang po kayo ha. Wag po kayo masyadong Ito naman po, wala tayong pinapanigan dito. Hindi natin alam ang punot dulo nito. Pero, una, natutuwa tayo kasi yung pinakamakapangyarihang bansa ay ginagawa niya pong pinopopularize niya po yung war on drugs, no, na hindi po ito masama, 'di ba? Kasi ngayon mga pro-US na na anti-Duterte. Paano nyo ngayon ipapaliwanag na si Donald Trump nagko-conduct ng war on drugs at tinitira niya isang bansa? Natutuwa tayo sa aspeto na lumalaban si Donald Trump ng hayagan sa droga. Ang katwiran niya nga, no, kinasuhan po nila itong presidente ng Venezuela sa New York. May indicted na po to na sa kasong pagbebenta ng droga sa United States. Si Latin America lang yung Venezuela eh. Kulang kayo, baka sabihin nyo kumakampi ako. Ito lang po, yun muna po tayo dito muna sa aspeto ng war on drugs. Okay naman yun kung ang bansa mo, di ba? Ang bansa nila, nakikita nila na galing sa Venezuela, inaakusahan nila yung presidente ng Venezuela na narco-politics. Hindi nila ito tolerate kasi ang ng Amerika sa buong mundo, sila yung yung parang batas pangkalawakan ng buong mundo, di ba? Sila yung tagapagtanggol ng naaapi. So naaapi ng droga yung kanyang mamamayan. Sa madaling salita, ganun yung punto ni Donald Trump, no? Kaya puwersahan niya nilusob at hinuli itong si Maduro na presidente ng Venezuela. Yan lang yung alam natin, no? Wag po natin masyadong natutuwa tayo na pinopopularize ng mga presidenteng ito. Ganun din po sa Brazil. Very popular po yung paglaban sa droga. Para naman hindi po yung namamayagpag na ideya na biktima lagi yung mga perpetrators, yung mga pro droga ay laging biktima, no? Kasi dito sa atin parang biktima lagi yung mga Pero yung mga katulad nila Dilima, Shell Jokno, Keiko Pangilinan, Rizal Ontiveros, Bam Aquino, tahimik sila nung merong 5 taong gulang na nangaroling na pinagsamantalahan at tinigukpan itong mga drogista, no? Tahimik po sila sa biktima ng drogista eh. Talagang harap-harapan pong pinamumukha nila sa mga Pilipino. Yan po mga dilawan na yan. Harap-harapan po na pinamumukha nila, wala na tayo asahan kay BBM. Ang akusasyon nga sa kanya, gumagamit siya, di ba? Matagal ng akusasyon ni Pangulong Duterte na gumagamit siya. Wala na pong usapin na pro-droga talaga kung gumagamit siya. Madali lang naman pong mapatunayan na hindi gumagamit. Di ba? Napakadali lang po. Kumbaga, mapapatunayan mo wala kang TB, magpasuri ka, tignan mo, pa-x-ray ka, walang TB to. Hindi ka drogista, magpa-hair follicle test ka, tapos. Anyways, ibang usapin po yan. Ibig sabihin, hindi pa rin po nawawala, maski po sa mayayamang bansa, na normal lang na lumaban sa droga. Normal lang na gumamit ng dahas para labanan ng droga kasi marahas ang pagdodroga. Marahas po yung mga perpetrators ng mga drug syndicate. Sindikato po yan. Yan yung gustong in a positive way. Yan yung nakikita nating maganda na pinalalabas ni Donald Trump sa buong mundo na karapat dapat lang nalabanan ng droga. Pandaigdigan. No? Hindi na to obra kasi narco-politics na, yung namumuno daw, yun yung akusasyon yung namumuno sa Venezuela ay pinatatakbo na ng droga, no? Kaya medyo kabahan kayo pag biglang pumihit dito si Donald Trump. Galit sa droga yung mama.
Pero sa isang banda, okay, paano naman yung independence ng isang bansa na basta nalalulusubin ng isang mas mayamang bansa, di ba? Kung may kasalanan po siya, yun po yun, no? May kasalanan yung yan yung problema ng yung mga itinatag na institusyon ay panay pro-droga na international. Halimbawa po yung ICC. Pro-droga yung mga yan. Kaya galit sila sa mga nagko-conduct ng war on drugs. Pinapahuli nila, kinukulong nila yung mga katulad ni Tatay Digong na nag-conduct ng war on drugs sa Pilipinas, na gustong patahimikin sa droga, gustong patahimikin sa krimen yung Pilipinas, pinakukulong nila. Pro-droga sila Sana meron ding anti-droga na international. Wala US lang Kumbaga, nagsikap na lang siya. Iko-combat namin yung droga. Yung nagdadala ng droga sa amin, yun yung source Di ba? Sa tingin nila, sabi nila, Venezuela yung source. Kaya nilusob nila, tinira nila. Ngayon, ano ba yung sinasabi mo ba doon na parang may duda ka? Yung pronouncement po, nung wala na po si Maduro, siyempre merong vacuum ng leadership, di ba? Sabi ng US, sabi ni Donald Trump, sila daw muna ang mamumuno sa Venezuela habang hindi pa naayos kasi magulo pa Tignan nyo po Dito ako duda sa ginagawa nila. Lalo na ako nagduda nung ang una nilang pinapasok sa bansang Venezuela, yung mga maglalangis. Yung mga kumpanya ng langis ng Amerika, pinapasok nila sa Venezuela para ayusin daw po muna nila pansamantala, ayusin daw po muna nila yung pagpapatakbo ng oil industry dyan po sa Venezuela. Sabi ko, hindi man lang kayo nagpasarap ng mga ilang buwan, di ba? Yung purely. Kaya pagdududahan mo rin yung Amerika, talaga bang droga? Talaga bang droga yung kaya nyo nilusob yung Venezuela dahil sa droga? Kasi yun yung may kaso sa kanila, may kaso sa New York bakit ang unang pinasok yung mga negosyo, yung langis? Ngayon ko lang po natuklasan ito. Ngayon lang natin na-realize na pangatlo pala. Pangatlo pala sa pinakamaraming langis ang Venezuela. Kasi nagtataka ako di ba? Lahat po ng balita dito sa atin, ang droga saan? Nasaan ang droga? Diyan sa Amerika, nasaan ang droga? Di ba mga sikat na sa droga diyan, yung Cuba, itong Mexico, di ba? Mexican cartel. At ang Mexico po, kadikit talaga yan ng Amerika. Napapanood natin sa mga TV series, mga Meksikano yung nagdadala yung mga Mexican gang. Yung mga Mexican syndicate, yung nagdadala ng droga sa United States. Bakit parang bigla napasok yung Venezuela, no? Doon ka bigla magdududa sa intention Pagdududahan mo bigla, okay naman kung war on drugs yan, okay tayo dyan, war on drugs Sabi nila, galing sa Venezuela yung droga. This source yung gusto nilang pigilin. Source yung gusto nilang pigilin. Putya, nung nilusob nila, pinasabugan, pinahuli nila yung leader ng Venezuela. At tapos ang una nilang pinapasok, mga businessman na may kinalaman sa langis, pagdududahan mo, droga ba talaga to o langis yung ngabol mo? Kasi yan din nung tandaan po ninyo, nung pumasok po sila sa Middle East, pinasok din po nila yung mga business. Marami pong pag-aari na US. Yung mga langis po sa Middle East. Marami po dyan pag-aari na po ng kumpanya ng United States of America. Same di ba?
Kaya pagdududahan mo kung pangatlo to sa pinakamaraming langis. Ang alam kong nangunguna, Saudi. Hindi ko alam kung ang pangalawa ba ay Russia o etong ano. Russia ba o etong Iraq. Oh. Kaya sabi ko, naiba yata kwento. At proud pa si Donald Trump. Sinasabi ni Donald Trump, kami muna magpapatakbo sa Venezuela. Habang magulo pa, maiayos natin. Kaya safe na safe tayo dito sa Pilipinas. Wala naman tayong langis dito. Ang tanging interest po ng Amerika dito, yung lokasyon natin. Di ba? Lokasyon natin. Kasi papansinin nyo, napapaligiran ang pangunahin nilang, kumbaga, hindi naman kaaway. Wala naman deklarasyong kaaway nila yung China. Yung, kumbaga, kakompetensya, militarily. Ang pangunahin nilang kakompetensya sa buong mundo ngayon ay yung China, di ba? So ang interest talaga nila sa atin dito sa Pilipinas, yung lokasyon na papansinin niyo, Japan, Korea, Pilipinas, di ba? Napapalibutan na yung Taiwan, napapalibutan na ng mga tropa pips ng Amerika yung yung China. Blockade. Kaya sabi ko, teka muna. Hindi, number 3 lang po. Kasi nga may number, balita na po yan, number 3 sila yung Venezuela. Kaya nga ang inaano ko, number 1 Saudi, ano yung number 2? O yan, pwede pa, di ba? Pwede pa Colombia o kaya Mexico. Kung war on drugs ang target, bakit hindi Mexico o kaya Colombia? Yun ang kilala natin, Colombian drug cartel, Mexican drug cartel. Ay, hindi po Canada. Ang second yata, kung hindi, basta dalawa lang yan, kung hindi Iraq, Russia. Baka kala nyo, konti lang langis ng Russia. Sa laki ng Russia, ang laki na ng langis nun. Ang dami pong oil reserve na Russia. Natatandaan nyo yung natandaan nyo po yung blinakade nila yung yung nagkaroon po ng anong tawag dyan, economic sanction yung Russia. Wala silang walang bansa na gustong bumili ng produkto na Russia. Ang ginawa ng Russia, binenta nila ng mura yung langis nila. Yan po yun eh. Kaya hindi po naghirap yung Russia noong merong yung meron pong kaguluhan, yung nagkaroon po ng economic sanction ng Russia. Hindi po masyadong naghirap kasi binenta nila yung langis nila eh. Pati nga Saudi bumili. Biruin niya, wais yung Saudi. Baka nakalimutan nyo na itong tagpo na to. Ang mura ng benta ng Russia kasi wala silang economic sanction ang ginawa sa kanila nung nilusob nila yung Ukraine, di ba? So economic embargo, walang lalabas ngayon sa produkto ng Russia. Binenta nila ngayon yung Russia. Binenta nila yung langis nila sa Saudi. Ang daming langis na Saudi. Yung Saudi, ini-export nila yung kanilang langis. Binibenta nila yung langis nila. Pero yung ginagamit nila langis, binibili nila sa Russia kasi mura. Mahal yung hindi nila pwede murahan yung langis nila eh. Kaya ang ginagawa ng Saudi nung time na yun, nung nag 50% discount yung Russia, bumili sila ng sangkatutak. Ang sinuwerte nun yung India. Walang pakialam yung India eh. Hindi siya takot kasi mga ibang bansa na bumili sa Russia. Sabi ng India, takot pala kayo, kami na lang bibili. Kaya binili nila na 50% discount yung Russian oil.
yung India ngayon yung nagbenta sa iba't ibang bansa. Pwede na silang bumili. O, kasi sa India sila bumibili, hindi sa Russia eh. Yung Russian oil binibili ng mundo through India. Di ba? Kaya masaya eh. Ang galing ng gimmick ng India nun. Walang gustong bumili. Takot sa US eh. Takot sila sa sanction ng US eh. Sila bumili. Yan. Kaya pala malapit kay Putin na Saudi. Yan. Napagtagni-tagni mo, Boss Buds. Yan talaga yung world politics eh. Talagang matutukoy natin. Kaya po tayo nun, gusto rin natin bumili. Gusto rin natin bumili. Ang problema natin, bakit hindi tayo makabili? Tropa pips naman si Duterte, tsaka si di ba? Si Putin tsaka si Duterte, tropa pips sila. Bibili tayo ng langis, wala tayong lalagyan. Dahil yung lalagyan natin, yung ano natin ng langis. Dati atin yan, may PNOC tayo dati. Binenta natin yung Petron. Pucha, mukhang benta kasi yung mga dating presidente natin. Wala tayong lalagyan. Hindi refinery. Hindi refinery problema natin eh. Hindi pa yun eh. Yung mismong lalagyan lang. Wala talaga tayong lalagyan. Dahil binenta natin. Tayo lang po ang tanging bansa. Sa pagkakalam ko maaring mali ako. Pero tayo lang po yung walang sariling pribado, pati yung langis natin. Alam nyo na kung bakit mukhang benta yung mga pangulo. Pag nagbenta kami, porsyento. Kaya hindi nga po atin yun. Private po yun eh. Nakuha nyo po, private yun. Yung imbakan po ng langis na yun, private. Ang ibig ko po sabihin atin, gobyerno. So, bibili yung gobyerno, di ba? Bibili halimbawa, bibili si Tatay Digong. Saan niya i-imbak? Wala naman tayong imbakan. Aarkila ka sa Petron, aarkila ka sa Shell, aarkila. Di wala rin yung natipid mo. Wala ka namang, kaya palpak yung dami, dahil sa pagbebenta. Binenta lahat. Mga monduro. Mga mandurugas kasi mo. Okay, anyways, balik na po tayo rito. Dahil po dyan, biglang kaduda-duda. Batang Piensos, galing Iloilo, yan. Di ba? Bahay namin, Ilongga Village ang lugar namin. Wala na, binenta. Pati nga yung napag-usapan lang yung benta. Nakita nyo po nakita ko kasi yung Philippine ano ba ang tawag doon? Philippine National Steel Corporation ba yun? Diyan sa Iligan. Pucha, napakalaki po. Ang lalaki pa yung mga naiwan na lang ang lalaki po ng mga gamit doon. Sabi ko, grabe no? Live to. Regine. Sabi ko, grabe, ang lalaki ng mga kagamitan na to. Binenta lang yung Philippine National Steel Corporation ba yun? Kita nyo, wala po tayong ngayon, wala tayong sariling paggawaan ng bakal. Panay import tayo. Walang katuturan Si Boy Benta, Ramos, binenta lahat. Korporasyon ng kinakailangan mo yun eh. Kinakailangan mo ng mga bakal para ka maging industrialized, di ba? Lahat ng paggawain may bakal, binenta natin. Blooming Mills yan. Hindi, basta National Steel Corporation, meron ganun. Sa Iligan, yung mga taga-Iligan, alam yan eh. Magandang question. Yan yung maganda nating tanungin, no? Ano na ang
aksyon ng ICC. Kaya ba nila si Donald Trump? Siyempre hindi. MWSS din, binenta din natin. Ang binenta natin, alam nyo ba kung ano yung binenta natin? Yung ano po, yung distribution lang po ng tubig. Hindi po talaga yung ano yung mga mandurugas talaga. Parang ang binenta natin yung taga-kolekta lang. Sisingilin na namin kay yung taga-singil lang. Pera lang. Tayo pa rin ang lahat. Tayo pa rin ang gagastos. Panay kadugan.